the history of the church. Nasa lesson 12 na po tayo mga kapatid, at ang pamagat nito ay Timothy, a true son in the faith. Napakaganda po na pag-aralan natin ito. I hope na maraming mga kabataan ngayon ang nanonood sa ating online Bible study. Sapagat tungkol po ito sa isang kabataan na naging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Pero bago yan mga kapatid, bigyan ko lamang kayo ng background. Siguro last Bible study, nalaman po natin yung story about the controversy over circumcision. But, hindi po doon natapos. Another conflict arose. Mayroon ulit na solve po yun, pero yung conflict na sumunod po ay yung relasyon ni Pablo at saka ni Barnabas. Kaya ngayong gabi, bago po natin pag-aralan ang buhay ni Timoteo, gusto ko lamang po sa ating introduction na balikan muna ang pangyayari bago po nagkaroon ng pangalawang missionary journey si Apostol Pablo. Talaga po, minsan sa paglilingkod sa Diyos, may mga dumarating na mga pagsubok at minsan relationship po sa kapwa manggagawa, kapwa mananampalataya. Pero, sasabihin ko po sa inyo, nakaraan nga sinabi ko na ang conflict ay talagang nangyayari po yan. But the most important thing na nakita ko pag may conflict ay inaayos ng Panginoon ang ating mga sarili. Tinitingnan natin kung ano ang dapat gawin, and more than that, may plano o may purpose pa rin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Sabi po diyan in the book of Acts 15, okay? After some time, Paul said to Barnabas, "Let's go back and visit each city where we previously preached the word of the Lord to see how the new believers are doing." You see, pansinin po ninyo, ito po yung pangalawang journey ni Paul dahil gusto niyang bisitahin sa muli yung lahat na kanya pong nabahaginan. Naalala po ninyo, nabahaginan po nila yung lugar ng Cyprus, nandoon po ang Paphos, di po ba, ang lugar po ng Pamphylia, naalala nyo, Iconium, Derbe, Lystra, pinuntahan po yan ni Paul, part po yan ng Galatia. Sabi ni Paul, balikan natin. Verse 37, Barnabas agreed and wanted to take along John Mark. So nagsuggest ulit si Barnabas na isama natin si John Mark. Look at this verse 38. But Paul disagreed strongly. Look at this verse. Isipin niyo si Pablo, ayaw na makasama si John Mark. Why? Since John Mark had deserted them in Pamphylia and not continued with them in their work. So, makita po natin dito yung strong leadership ni Pablo. May ginawa po kasi si John Mark na hindi ikinalugod ni Pablo. Sapagkat hindi pa tapos po ang kanilang mission during his first missionary journey. From Cyprus, hindi na po tumuloy ng Pamphylia. Si John Mark, bumalik agad sa Jerusalem. So, hindi po ito nagustuhan ni Apostol Pablo. Tingnan po ninyo mga kapatid, At hindi lamang po, hindi lamang basta ito usapan. Ang sabi diyan, Paul disagreed strongly. Let's continue. Hallelujah. Their disagreement was so sharp that they separated. Parehas worker po yan. Barnabas took John Mark with him and sailed to Cyprus. So, pansinin ninyo na si Barnabas at si John Mark, by sea na sila. Siyempre, ang Cyprus kasi isang island. Siguro nakita niyo naman nung nakaraang Bible study po natin. Hallelujah. But Paul chose Silas. So, dyan po nagkasama si Pablo sa si Silas. And as he left, the believers entrusted him to the Lord's gracious care. Mapapansin po natin naghiwalay sila. Maaring sabihin natin, grabe naman si Pablo. Iniwan lang, sumama ka agad ang loob. Pero parang ang tingin ko dyan mga kapatid, maliban doon sa
medyo strong ang leadership ni Apostol Pablo, may plano ang Diyos. Kasi parang mas lumawak po yung scope ng kanila pong mission. Isipin nyo, si Paul kasi by land na, hindi na po nagdagat si Pablo. Pag tinignan po ninyo, diretsong Cyprus, sila John Mark and Barnabas, si Paul naman sa Silas, by land po. Tinahak niya po ang Galatia, papunta po yan mga kapatid ng Asia Minor, yun na yun. At doon sa second missionary journey, doon niya na medyo binagtas po ang Europe. Makikita po natin na talagang si Barnabas po ay gusto niyang ipagtanggol si John Mark. Nag-isip na ako, bakit mahalaga sa kanya si John Mark? Yan. Who is John Mark? John Mark is the son of Mary. Yan. Kasi maganda po talaga malaman natin ang mga istorya nito, ano? Upang hindi kaagad tayo magkaroon ng conclusion na parang bakit naman si Barnabas kasi kinuha pa rin si John Mark? Ano ba ang kay John Mark? Sapagkat si Mary po, siya ang may-ari ng bahay noon sa Jerusalem na ginagana po lagi ang prayer meeting ng mga Christians. Kung maalala po ninyo sa Acts chapter 12 verse 12, nung aking pinangaral o pinag-aralan natin yung si Pedro ay nakulong at nagkaroon ng prayer meeting ang mga mananampalataya para po sa pag-ingat kay Pedro, alam po ninyo, sa bahay po yun nila John Mark. Yan, ano po? At marami pong scholars na naniniwala na yung Last Supper na ginawa ng Panginoong sa Kristo ay sa bahay po ni Mary. At yun po kila John Mark po yun. Another thing, in the book of Colossians chapter 4 verse 10, si John Mark po ay ipinakilalang pinsan ni Barnabas. Yan, cousin of Barnabas. Kaya malapit ang puso ni Barnabas. At hindi lamang po yan, di ba sabi ko nga, naging assistant ni Barnabas sa ni Pablo, si John Mark. Yung nga lamang nagkaroon po ng hindi magandang record kay Pablo dahil sabi ko nga, umalik ka agad si John Mark, parang lumalabas na po, walang pakisama sa ministeryo. Hindi po talaga yan ikinatuwa ni Pablo. Parang hindi lang nakita ko na masama, personal na galit ito eh. Kasi siguro kung kay Pablo lang, walang problema ito. Pero si Pablo po kasi grabe ang passion niya po sa ministry. Siguro, ang gusto ni Apostol Pablo, pag sinabi mong maglingkod ka sa Panginoon, pag sinabi mong pumunta ka sa Bible study, pumunta ka. Medyo po malalim po yung masasabi nating hindi magandang kalooban ni Apostol Pablo. Very particular kasi si Paul about commitment, especially may tuturing po silang mga masasabi nating leaders sa church. Ang hangarin kasi ni Pablo ay dapat matupad ang pinapagawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero ang tanong dito, nagkaayos ba sila ni John Mark at Paul? Yes, nagkaayos po sila. Sapagkat makikita po natin, nung si Apostol Pablo po ay pumunta ng Roma, dahil nga po sa, di po ba ay nilitis si Apostol Pablo, doon niya po isinulat ang aklat ng Colosas. At sa aklat ng Colosas, makikita natin dyan, na mayroong reconciliation na nangyari because mayroong pong implication. Paul instructs the church of Colossae to receive him. Sinabi niya na sa Colossus 4:10, tingnan po ninyo ito, kinukumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos, si John Mark po ito, na pinsan ni Bernabe. Tungkol naman kay Marcos, mayroon ng bilin sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Tingnan po ninyo. Verse 11, kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. Hindi po ito si Jesus Christ. Silang tatlo lamang ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ko rito sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sila'y malaking tulong sa akin. So maliwanag po yan, yung medyo after na po yan ng
missionary journeys po ni Apostle Paul, makikita po natin na nagkaroon po naman ng reconciliation. Kasi hindi naman po talaga maganda sa ministry na nagbabaon po tayo ng kumbaga masamang kalooban sapagkat hindi po tayo gagamitin ng Panginoon effectively in the ministry. Lagi po dapat nandiyon talaga ang ating desire to be reconciled to another believers. Diba? Kung mayroong mga kapatiran na hindi po tayo naging o hindi po nagkakaunawaan, nakita ko po dito mga kapatid ang dapat para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So, yun lamang po, gusto ko lamang na huwag daanan po yung parte na yun sa Acts chapter 15 sapagkat napakahalaga po yan sa ministry. Yes, meron pong conflict na nangyayari sa church, but you know, God is a God of order. Diba? Pinigyan tayo ng Panginoon ng Espiritu Santo upang huwag tayong magmalaki, huwag po tayong magmataas, kundi magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba sa ngalan po ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Now, balikan na po natin ang chapter 16 na kung saan mayroon pong isang batang lingkod ng Diyos ang nakasama ni Apostol Pablo para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang pangalan niya po ay Timoteo. Yan. Sa lahat po ng mga young people dyan, say amen. Glory to the living God. You know, the second missionary journey of Apostle Paul took place approximately from 51 AD to 53 AD. Yan po makikita natin sa Book of Acts 15, chapter 36 to chapter 18 po ng Book of Acts. Hallelujah. And now, let's open our Bible in the book of Acts chapter 16. Everybody, open your Bible. Glory to the living God. Lahat po, buksan ang Biblia in the book of Acts chapter 16. Okay na po ba? Ano? Sabi po ng Bible, chapter 16, verses 1 to 5, Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived. Okay? So nabanggit na po si Timoteo, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. So, medyo po pala hindi purong Hudyo itong si Timoteo, ano? The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Dito pa lang sa mga verses po na ito, ay may maganda na pong karakter na parang ipinapakita si Timoteo sapagkat maraming magagandang bagay daw na pananalita tungkol kay Timoteo. Verse 3, Paul wanted to take him along on the journey. So he circumcised him because of the Jews who lived in that area. Isipin nyo mga kapatid, mga nasa edad si Timoteo ng 17 to 20 years old, doon palang tinuli. For they all knew that his father was a Greek. Ano pong ibig sabihin nito? Mamaya po, pag-usapan natin yan. So, nagpunta po si Pablo sa Derbe at sa Lystra. Kaya sabi ko nga po, hindi na sila nagdagat po, kaya kasama niya na si Silas. Iba po ang pinuntahan nila John Mark at Barnabas. Now, sabi ng Bible, mayroon pong isang alagad na doon sa Lystra na ang pangalan po ay Timoteo. Ang kanyang ina ay mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Grego. Sabi ng Bible, mataas ang pagtingin mga kapatid sa Lystra at sa Iconio kay Timoteo. O young people, kahit nasa kabataan pa lamang po kayo, tingnan niyo po si Timoteo. Ang sabi ng Biblia ay ginagalang dahil sa kanyang taglay na totoong pananampalataya. Kaya nga, gusto ni Pablo siyang isama, no? Grabe. Gustong-gusto ni Pablo na isama si Timoteo. Pero, sabi ng Bible, tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Paul called Timothy a true son in the faith. Yan ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 1 and 2. Kaya nga po, ulitin ko po, napakahalaga na pag-aralan natin ang aklat ng gawa o Book of Acts para po maunawaan natin yung epistles ni Paul.
Ano? Yung Galatians, Ephesians, Philippians, yung sulat niya kay Timothy sa Thessalonians, dahil related po itong lahat sa Book of Acts. Sabi niya sa Timothy 1 and 2, kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya. Ganun ang description ni Apostol Pablo. Tunay kong anak sa pananampalataya. Purihin ang Diyos. A true son in the faith. Parang sabi ng mga Bible scholars, parang si Daniel daw ito, si Timoteo ng bagong tipan. So, what was so remarkable about Timothy? So, pag-aralan po natin ang buhay ni Timoteo bago po siya isama ni Pablo at pagkatapos na siya po ay piliin ni Apostol Pablo para sa misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. So, Timothy, before his selection by Paul, ano po ang personal info na makikita natin kay Timoteo? You know, the name of Timothy means honoring God. Oh, what a wonderful name. Napakaganda rin po, mga kapatid, ano? Kaya mapalad ang pangalang Timothy kapag naglilingkod sa Diyos. Kaya Pastor Tixboy, kung ikaw man ngayon ay nanonood, may anak po kasi si Pastor Tixboy na ang pangalan Timothy. Isa pong pagpapala. Glory to the living God. He was a native of Lystra. Nabanggit natin yan sa Book of Acts 6:1 and 2. His mother, Eunice, was a Jewish and his father, a Greek. Hallelujah. Kaya, kung makikita natin, ang kanyang nanay Hudyo nga, ano? Kaya mayroon siya na pong alam tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Pero sabi ng iba, bakit nakapangasawa ng isang Grego? Kung maalala niyo po kasi nagkalat ang mga Hudyo dahil nga doon sa persecution na kanilang naranasan, di po ba, na ating pinag-aralan sa Old Testament, yung tinatawag na Jewish diaspora, yung dispersion ng Israelites o ng mga Hudyo sa kanilang homeland dahil nga po sa nangyaring mga pagsubok, iniwan nila ang land of Israel. Naalala po ninyo yung Babylonian captivity, isa po yun sa panahon nila Nebuchadnezzar, sa panahon ng Persia, mga kapatid, nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay. Ito na nga po ang nangyari. Kaya, dahil nga po sa nakapag-asawa, si Eunice, di po ba, ng isang Griego, marahil ito ang dahilan kung bakit si Timoteo ay hindi po tinuli. Yan po yun. Kasi noon, mayroon po talaga siyempre, kung tatay ay hindi Hudyo, wala naman po sa kanila ang kultura na dapat tuliin. Diba? Ang kanilang mga anak. Pero mga kapatid, ang magandang balita, dahil ang pamilya ni Eunice, ni Lois, hallelujah, yung lola at si Eunice po, ay nakakilala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. At dahil po dyan, napakaganda po na malaman natin lahat, mayroon po magandang bunga silang anak. Siya po ay si Timoteo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So Timothy was a young disciple of Christ. Mga kapatid, kahit nasa kabataan pa, pwede po talagang gamitin ng Panginoon mightily in the ministry. Sa lahat ng young people, say amen. Hallelujah. Dahil nga po ang kanyang lola at ang kanyang nanay ay naging believers, hindi po pwede nilang gawing rason na sila'y Hudyo, ligtas na sila. Makikita natin dito na kailangan nilang tanggapin si Jesucristo. At during the first missionary journey of Apostle Paul, nag-preach si Apostle Pablo sa Lystra. At isa po sa mga recipients, isa po sa mga tumanggap sa Ebanghelyo ni Kristo ay ang family po ni Eunice. At dahil po dito, doon po natin makikita na si Timoteo din po ay naging bunga ng tamang pananampalataya. Hallelujah! Kaya nga, nakita ko na bagamat nasa kabataan pa lamang si Timoteo, pero malalim na po ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Kasi nakita ko na nasa Lystra po siya that time.
Maybe na-witness niya yung mga paghirap ni Apostle Pablo. Di po ba napag-aralan natin sa Book of Acts chapter 14, verses 19 and 20 kung paano pinagbabato sila Apostle Pablo? Nakita po yun, marahil ni Timoteo. Yung mga persecution na naranasan nila Apostle Pablo. Hallelujah. Sapagkat converted na sila eh. Kaya ang batang ito po ay naging malalim sa paglilingkod sa Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, kapag ang anak natin ay lagi nating sinasama sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, nakikita po nila ang kahulugan ng paglilingkod. Nakikita po nila ang kahulugan ng isang mananampalataya, ang isang pastor o isang worker ng church. Pero kung lagi nating iniiwan ang ating mga anak sa bahay at hindi natin isinasama, hindi po nila mauunawaan ang paglilingkod. Alam po ninyo, hindi natin kayang turuan ang ating mga anak lagi. Dahil ang mga magulang po busy rin sa lahat ng mga importanteng bagay. That is why it is very important na dalhin natin ang ating mga anak sa church. Pag may Bible study, yayain po natin. At kung ayaw, pilitin natin kung kaya para lamang po sa kalooban ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palabang po natin ang Panginoon. Kaya no doubt kung bakit mataas ang pagtingin ng mga kapatiran sa Listra kay Timoteo. Di po ba sa Book of Acts chapter 16 verse 2 na ating nabasa? Sabi sa pangalawang Timoteo, sulat kasi ito ni Paul, di po ba? Kaya kung i-connect po natin, yung nangyari sa buhay ni Timoteo, si Paul ang nagkukwento sa kanyang aklat sa 1 and 2 Timothy. Kaya yung Book of Acts po, mga kapatid, reference po yun. Sabi niya, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya. Sino po ang tinutukoy ni Paul dito? Si Timoteo. Na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Grabe po mga kapatid ang appreciation ni Paul kay Timothy. Parang walang duda para sa akin kung bakit pumasa si Timoteo kahit kabataan sa pamantayan ni Apostle Pablo bilang leader ng Panginoon Jesucristo sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Kaya sa lahat ng mga young people na ginagamit na ng Panginoon sa church, God bless you! Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, let's talk about Timothy after his selection by Paul. Tingnan po natin mga kapatid. So, before leaving Lystra, kasi si Paul manggagaling, nandoon si Timoteo, Timothy was circumcised by Paul. Kaya tinuli niya si Timoteo dahil alam nilang lahat ang kanyang ama ay isang Grego. Please listen mga kapatid sa ating Bible study ito. Tinuli ni Pablo si Timoteo hindi po para maligtas, kundi para mas lalo siyang maging epektibo sa pangangaral ng Ebanghelyo, lalo na sa mga Hudyo. Di po ba? Tingnan po ninyo, nung binasa ko po ang Philippians chapter 3 verse 5 o Philippos 3:5, nabanggit ni Apostle Pablo doon. Sabi ni Apostle Pablo, kasi may nagrereklamo sa kanya eh. Di po ba? Mayroong nagtatanong sa kanyang pagiging apostol. Sabi niya sa Filipos 3:5, kung Hudyo ang pag-uusapan, sapagkat mga kapatid, isa siyang Pariseo. Di ba? Sabi ni Pablo, kung Hudyo ang pag-uusapan, Hudyo ako. And I was circumcised on the 8th day. Ginamit niya po yung circumcision. So, I hope you get my point. Because I believe being uncircumcised would hinder Timothy's effectiveness among Jews. Di po ba maging sa pagtuturo? Iba po mga kapatid, pag
Pag naranasan mo ang isang bagay, hallelujah, na maaari mga kapatid na importante sa kultura ng ibang taong tinuturuan mo. Very effective po yun. So, hindi po question po ito o issue ng kaligtasan. Remember this, ano? So, ang tingin na Apostol Pablo, mas magiging epektibo si Timoteo kung siya'y tuli, lalo na pagkaharap niya ang mga Hudyo na hindi pa tinanggap si Kristo. Yan. Grabe po kasi ang willingness ni Timoteo to obey God and through Apostle Paul. Hallelujah! Sapagkat mga kapatid, kinukonsider niya na si Apostle Pablo talaga ay father of faith niya. Hallelujah! Kaya sa edad ni Timothy na sabi ko nga 17 to 20 years old, sabi ng Bible, hindi po madaling magpatuli. Ano? It was a serious and painful procedure. Nabasa ko nga sa Genesis 34, yung mga panahon na ilutusan ng Panginoon si Abraham na tuliin ang mga lalaki. Sabi ng Bible, maraming nahirapan. You can read that in the book of Genesis 34, 24 to 25. Ulitin ko, Genesis 34, 24 to 25. Kaya nakita ko dito, ang dedication ni Timothy para magamit ng Panginoon effectively in the ministry. Kaya mga kapatid, kung anuman ang advice sa atin pag tayo po ay nasa kabataan pa ng mga pastors, bagi pong obedient, lalo tigit ito po ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Now, after leaving Lystra, napakalinaw that Timothy fulfilled special and often dangerous missions for Paul. Marami po mga kapatid naranasan si Timoteo kahit nasa kabataan pa lamang po siya. Para mga kaidaran nilasyon, ng mga kabataan po natin na ganun katindi po ang pagmamahal ng sa Diyos. Hallelujah! Ako rin po kasi tinawag mga kapatid just after ng makagraduate po ako ng high school. Doon po nagsimula ang pagmamahal ko sa gawain ng Panginoon. Hanggang ngayon mga kapatid, salamat sa Diyos at hindi po ako nagsasawa na paglingkuran ng ating Panginoon. Sabi diyan mga kapatid, ito yung kanyang naranasan, staying behind with Silas in troubled Berea. Sapagkat alam po niya sa Book of Acts 17:13 to 14, nagkaroon ng kaguluhan dahil nga po sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, iniwan ni Pablo si Silas at si Timoteo. Pero hindi po sinabi ng Bible na sumama si Timoteo kay Pablo para umiwas. Hindi umiiwas si Pablo. Ang gusto lang ni Pablo, mga kapatid, na mapasify ang sitwasyon at gusto niya may maiwan pa rin doon na mga lingkod ng Panginoon at isa po doon si Timoteo. Another, sent to learn of the brethren in afflicted Thessalonica. 1 Thessalonians 3:1-3, sulat ni Apostol Pablo. Ano ang sabi niya? Susuguin ko sa inyo si Timoteo na aking kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangangaral na magandang balita tungkol kay Kristo. Isipin nyo sa ganyang kabataan, mga kapatid, mga ngaral sa mga lingkod ng Diyos na mga matatanda sa Thessalonica, isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa pag-uusig. Grabe mga kapatid. Sino mga minamahal? Ang iiwan ni Apostol Pablo? Si Timoteo, isang kabataan na lingkod ng Panginoon. Kaya napakaganda mga kapatid pag-aralan ang mga buhay na ginamit ng ating mahal na Panginoon. Kaya young people, hallelujah, kaya kayong gamitin ng Diyos effectively. Kaya niyong suportahan ang inyong maggagawa para sa paglilingkod sa ating Panginoon, para sa mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Another experience, mga kapatid, sent to Corinth to remind them of Paul's ways in Christ.
Grabe po ang tiwala ni Apostol Pablo kay Timoteo. 1 Corinthians 4:17. Kung mayroon po kayo mga kapatid na mga ballpen, isulat nyo na lamang ito at balikan po ninyo. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Pinapunta ko riyan si Timoteo. Grabe po mga kapatid, ang ministry pala ni Timothy. Oh, glory to the living God. Ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo. Ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Isipin niyo pagkatiwalaan si Timoteo yung ganitong klaseng kabigat ng responsibility sa mga mananampalataya sa Korinto. Oh, purihin ang Panginoon. Hindi po pala basta-basta mananampalataya lang si Timothy. Hindi lamang pala yan basta na lang pinili ni Timoteo para maging pastor sa Ephesus. Hallelujah. Because si Timothy ay pastor po sa Ephesian Church. Hallelujah. Another dangerous mission, mga kapatid. Sent to persecuted Philippi to learn of their condition. Philippians 2:19, anong sabi po dyan? Umaasa ako sa Panginoong Yesus na mapapapunta ko agad riyan. Agad riyan. Sino? Si Timoteo. Upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Mga kapatid, masyado po akong natutuwa po sa kabataang ito. I hope sa lahat ng nanonood ngayon, especially sa mga young people, maginawa ninyong example si Timoteo sa paglilingkod sa Diyos. Aba, kung naglilingkod tayo sa Panginoon, itodo na natin. Huwag na po tayo magdalawang isip. Because according to James, a double-minded person is unstable in his ways. Mahirap po, mga kapatid. Hallelujah. So Timothy truly became Paul's fellow laborer. Parapangan natin ang ating Panginoon. In the gospel of Christ. Totoo po siya, mga kapatid. Totoo siya, Timoteo. So Paul considered no one as like-minded as him. Parang sinabi ni Apostol Pablo, itong si Timoteo, kamukha ko ito. Kamukha ko ito sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kaisipan niya, kaisipan ko. Parang ganun. Philippians 2:20-22, sabi niya, I have no one else like Timothy. Oh, hallelujah. Who genuinely cares about your welfare. Kahit kabataan pa lamang po ito, grabe po ang kanya pong passion sa paglilingkod sa Diyos. All the others care only for themselves and not for what matters to Jesus Christ. But you know how Timothy has proved. Ang sabi po dyan, himself, sabi dyan, like son with his father. He has served with me in preaching the good news. Look at this. Sabi niya po sa Pablo, kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Grabe po mga kapatid, nakakahanga talaga. So Paul says, sinasabi ni Paul, Timothy had a genuine faith. Genuine. Totoo mga kapatid. 2 Timothy 1:5, I remember your genuine faith, for you shared the faith that first filled your grandmother Lois and your mother Eunice. And I know that same faith continues strong in you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Grabe mga kapatid yung declaration ni Apostle Paul sa buhay ni Timothy, natitiyak kong nasa iyo rin, Timoteo, ang pananampalatayang ito na galing sa iyong ina. Grabe.
puri ng Panginoon. Another, mga kapatid, Paul strongly advised Timothy to do his best. Yan din ang aking advice sa lahat ng mga kabataan. Hallelujah, pagpalain kayo ng Lord. Sabi niya sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved. Ngayon ko na mga kapatid nauunawaan ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nung mabasa ko mga kapatid ang aklat ng gawa, ng mga gawa, nakita ko doon mga minamahal kung gaano kahalaga si Timoteo kay Apostol Pablo sa paglilingkod sa Diyos. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Palapakan natin ang ating Panginoon. So sa lahat ng mga kabataan, do your best to present yourself to God as one approved. Yan mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa ating ding lahat na mga mananampalataya. So in my conclusion, mga kapatid, glory to the living God. Like Daniel, Timothy is a wonderful example for serving God in youth. In word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Actually, na-mention niya po yan sa 1 Timothy 4:12. For all Christians, Timothy demonstrates what it means to be a true son in the faith. As sons of God through faith and baptism into Christ, let the example of Timothy in the scriptures inspire to be more faithful and fruitful in our service to Christ, no matter the cost. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Isang malakas na palakpak. Hallelujah! Nawa mga kapatid, ngayong gabi, nakita po natin ang buhay ni Timoteo sa istorya ng unang iglesia sa aklat ng mga gawa. I hope na sa oras na binabasa po natin ang aklat ni Timoteo na sulat na Apostol Pablo, ay mas lalo natin ma-appreciate ang buhay ng isang kabataan ito. Magandang gabi. To God be the highest glory.